So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At bagamat may mga kaganapan na hindi natin inaasahan, subalit tunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala siyang hindi kayang abutin sa gabing ito. Ano man ang iyong kalagayan, saan ka man naroroon. Nakaupo ka, nakatayo ka, nasa trabaho ka. Basta binibigay mo ang iyong pansin, ang iyong isipan sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. As we come to a new theme for this month, mga kapatid, ating theme for this month is spiritual boldness. So, basahin po natin ang ating pong verse sa Acts chapter 4, verse 29 to 31. Pwede niyo po akong sabayan. Now, Lord, look on their trades and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your servant Jesus. And in verse 31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Lord Jesus, O Lord God, tunay nga na sa inyong presensya, Panginoon Lord God, kami, Panginoon Lord God, ay may katapangan, may katatagan, Panginoon. Lord, thank you, Father, for this night na kami po inyong binigyan ng pagkakataong mag-aral ng inyong salita. Lord, open our hearts, open our spiritual ears, Panginoon, upang maintindihan namin ang inyong salita, Panginoon. Spoke to us, Panginoon, clearly and loud, Panginoon. Lord, ninanais namin ang pakikiisa ng banal na Espiritu sa gabing ito. Makiisa ka po sa amin, Panginoon. Nasaan man kami, saan man sulok ng mundo sa mga oras na ito, katagpuin mo ang bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sa inyong biyaya. Salamat sa inyong pangunguna, sa inyong paggagabay. Ikaw po ang magsalita sa aming harapan, Panginoon, at hindi po ako, Panginoon. Lord, ang inyong salita, ikaw pong mapurit, madakila, ikaw mataas ang pangalan ng aming Panginoong Kristo sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen and amen. Okay? Boldness is the courage to act or speak fearlessly, taking action regardless of the risk. But the spiritual boldness, it refers to courageous spirit-empowered ability to live, speak, and act in faith despite of fear, oppositions, or social pressure. It involves confidently standing for truth. It is not arrogance. While the boldness of the people is sometimes courageous but arrogant. But remember, this spiritual boldness is not arrogance, mga kapatid, but rather a humble, God-dependent, and a loving witness. Magkaiba po ang boldness ng isang tao na nasa Panginoon, yung bang basta sabihin mo na lang kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kasi totoo naman yun. But, spiritual boldness po ay iba. It is spirit-empowered. At alam po natin na kapag tayo po ay nakikinig o kung tayo po ay mananampalataya ni Kristo, ay kailangan natin ang feeling of the Holy Spirit. Kung kaya, paano po naganap ang feeling of the Holy Spirit? They prayed, sabi dito. They prayed. The place where they were assembled together was shaken and were all filled with Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Before anything else, we need to know the secret of the remarkable Christian. Sapagkat marami pong mga Kristiyano na hanggang ngayon, pag tinanong mo, how was your prayer life? Meron akong tinanong nung siguro
6 months ago, meron ako isang kapatid. Marami po akong tinatanong na ganyan, but 6 months ago, medyo tumining sa akin yung kanyang sagot. Sabi ko, kapatid, how was your prayer life? Alam mo, ang sagot niya sa akin, yun lang. Nalungkot ako kasi without prayer, ang buhay ng Kristiyano ay magiging talunan. That's why we need to know the value of persistent prayer. Ito po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Actually, 3 puntos lang po ito. Ito pong 1, 2, 3, yung 1A and 1B and 1C, isa lang po ito. Pinaghiwa-hiwalay ko po yung dapat nating bigyan ng atensyon about prayer. We need to know the value of a persistent prayer. And second is to rely on God through prayer. Because we all know, sa ating ganang sarili, wala tayong magagawa. We are not abiding in the vine, wala tayong magagawa. And we must know the power of prayer. There is a power in prayer, mga kapatid. That is why, first and foremost, bago pa man ang lahat, pagkising sa umaga, bago ka matulog, bago ka kumain, bago ka gumawa ng mga bagay na dapat mong gawin o desisyon sa buhay mo, kailangan mo munang isangguni ito sa Diyos. Sapagkat we are relying on God through prayer, mga kapatid. The value of persistent prayer, the early Christian knew how to pray so that God's hand could work in mighty power. Sabi ng iba, pag wala ka na magagawa, manalangin ka na lang. Na para bang ang panalangin ay huling pag-asa mo sa buhay. Nagkakamali tayo doon, mga kapatid. Prayer is our first line of defense, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Unang-una sa lahat, ang panalangin po is not an escape from responsibility. Na para bang, tama na, okay na ako, pinanalangin ko na yun sa Diyos, bahala na ang Diyos. At wala ka nang gagawin. It is our response to God's ability. True prayer energizes us for service and battles. Bakit po? Because the greatest battle that we are facing is the battle within us, mga kapatid. Maraming kaguluhan, bago pa man sa labas o sa kapaligiran, maraming kaguluhan sa ating isipan. Tayo nalilito, anxieties. And the hardest war to fight is the war within, mga kapatid. It is between the lust, the flesh, and the spirit. Kung saan ka nakababad, yun po ang lasa mo. Kung ano ang iyong pinifeed sa sarili mo, yun ang malakas sa'yo. Feed the word and the spirit ay lalakas sa buhay mo. Kaya sinabi niya sa Acts, no? Nanalangin sila. Tinakot sila ng mga Sanhedrin. Huwag nyo nang gagawin ulit yun. Anong gagawin nila? Sa kanila pong pagkatakot, hindi sila nabalisa. Hinanap nila ang presensya ng Diyos. Marami pong kaguluhan sa ating isipan. Ano po ang dapat natin gawin? Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi niya, paano tayo makalalapit sa Panginoon? I appeal you, by the mercies of God, sa kanyang awa, through prayer. Ano ang worship na hiningi ng Panginoon? Ano ang pwede nating ialay sa Panginoon bilang isang mananampalataya ng Diyos? Sabi niya, present your bodies as a living sacrifice, holy,
and acceptable to God. And this is our reasonable service. Be transformed by the renewing of your mind, and this will be accomplished through prayer and reading His words. Without prayer and reading His words, there's no transformation. There's no renewing of our mind. That's why we need to have a sound mind and a sound doctrine that will guide us to the path of righteousness. Ano po itong sound mind na to and sound doctrine na kailangan nating malaman? Sound mind, stable na pag-iisip, maayos at matinong pag-iisip. At ang sound doctrine po yung tamang doktrina, tamang aral na parehong mahalagang konsepto po ng Biblia na nagmumula sa Diyos. Ngunit magkaiba ang kanilang focus. Sa madaling salita, ang sound doctrine ay ang tama at malusog na turo, habang ang sound mind ay ang kakayahan ng bawat isa na umunawa at magpasailalim sa katotohanan iyon ng may pagpipigil sa sarili. A controlled mind, sound doctrine, ay galing po sa kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Ang sound doctrine ay yung turo na tinuturo na lahat ng bagay ay nakatuon sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang sound doctrine ay nagbibigay ng tamang pundasyon po. Last month, pinag-aralan natin, anchor your faith unto God. Anchor your faith unto Jesus. Ito yung tamang pundasyon. Samantalang ang sound mind ay nagbibigay po ng daan upang maunawaan natin ito. Tanggapin at isabuhay ang doktrinang iyon, ang turong iyon, nang hindi naliligaw o natatakot. That's why we need to understand this, mga kapatid. You know how Daniel prayed? Oh my God, incline your ear and hear. Open your eyes and see our desolations. And the city which is called by your name. For we do not present our supplications before you because of our righteous deeds, but because of your great mercy. Sabi niya sa Tagalog, O Diyos, pakinggan niyo ako. Tingnan mo ang nakakaawa naming kalagayan at ang wasak niyong bayan kung saan kinikilala ang iyong pangalan. Hindi kami dumadalangin sa dahilang kami ay matuwid, kundi dahil sa alam naming kayo ay mahabagin. Mga kapatid, in despite of the circumstances ni Daniel at ng kanyang mga kababayan na caught in captivity sa Babylon, they prayed for his Creator. Nanatili siyang matatag. At kahit kailanman, hindi niya sinabing, Panginoon, bakit mo kami? O hindi niya sinisi ang Diyos. Bayan mo kami, bakit mo kami pinabayaan? Alam niyang may plano ang Diyos. Alam niyang may gagawin ng Diyos. At nanatili siyang matatag. Kaya ang panalangin niya, sinabi niya, hindi kami dumadalangin sa dahilan kami ay matuwid. Pag tayo umaharap sa Diyos, hindi natin sinasabing, Panginoon, ginawa ko ito, ginawa ko yon. We're not coming to the presence of God with good deeds. Hindi po. Lumalapit tayo sa Panginoon. Hinihingi natin na kanyang great mercy. Panginoon, kaawaan mo kami. Sabi ni Daniel. Dahil alam namin kayo ay mahabagin. Siya ay nanatiling umaasa sa awa ng Diyos, mga kapatid. Okay? Amen po. Actually, mabilis lang po talaga ito. But we need to understand in every situations in our lives, mga kapatid, this will be our prayer. And as we read the Bible, as we read every
every word of the Lord at sa kabila po ng mga nagaganap sa ating kapaligiran. Itong mga tao po ito po si Daniel, they caught in captivity, mga kapatid. They never know what will going to happen to their lives. But still, they trust their God. They trust our Lord kung ano po ang plano ng Panginoon. We can only be strong as we spend with God and His words and in prayer, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Hindi po pwedeng maging matatag tayo, subalit wala tayong prayer life and wala tayong pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos o hindi tayo nakababad sa Kanyang salita. We must stand firm in the midst of persecution. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, but of power and of love. Because no one can separate us from the love of God. Even this kaguluhan na ito, hindi nawawala po ang kamay ng Diyos na nagmamahal sa atin. Alam niyo po, ulitin ko yung ating text verse natin sa Gawa chapter 4. Actually, I would like to say to you the summary for this one. Sa Gawa chapter 4, dinakip po si Pedro at si Juan ng mga pununong Hudyo dahil sa pangaral po tungkol sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesus. Ngunit nanatili silang matapang at nagpatuloy po ang paglago ng simbahan. Pwede niyo po itong basahin sa Acts chapter 4 up to buong chapter po ng chapter 4. Lahat po ng verses para po maliwanagan kayo. But I make it summary para po mapabilis po tayo. Nanatili silang matapang at nagpatuloy ng paglago ng simbahan. Binigyan din ni Pedro ang sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus ang kaligtasan at mga sumasampalataya ay nagkaisa at namuhay ng may pagtutulungan. Ito po yung summary noon. So ito po yung dapat natin tandaan. Dinakip si Pedro at si Juan, kinulong po siya. Bakit po? Dahil siya ay nagpagaling ng isang lumpo at nangaral na muling pagkabuhay. Ang nagkulong sa kanila ay ang mga Sadducees at ang mga kapitan po ng templo. At sa harap ng Sanhedrin, tinanong sila, kung kaninong pangalan, kapangyarihan nila ginagawa ang himala. In verse 8, sinabi po dito sa chapter 4, sumagot si Pedro, sabi niya, sumagot si Pedro na puspos po ng banal na espiritu, puspos ng Espiritu Santo. Sabi niya, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Kristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. And verse 11, ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Actually, nagulat yung mga, yung government, yung Sanhedrin, yung mga high priest. Bakit ganun katapang yung dalawa? Kahit alam nila na sila yung mga pakaraniwang tao lamang. At ito po yung sumunod. Binalaan sila na wag nang mangaral, ngunit sumagot sina Pedro at Juan na masusundo nila ang Diyos kaysa sa mga tao. Actually, those councils, the council did not seek for truth, but rather sought for some way to avoid the truth. Hindi nila alam ang katotohanan. Sapagkat naroon na sa harap nila ang katotohanan. Ang isang dating lumpok kilala. Dinadaan-daanan nila araw-araw. Na ito'y lumpo, subalit pinagaling. Subalit gusto pa rin nilang itakwil ang katotohanan. Alam niyo sa totoo lang, kung sila'y tapat at kinonsider nila yung katibayan at nagpakumbabang nakinig sa mensahe ng mga alagad, baka sakali pa, they might have been saved.
But you know, mga kapatid, bakit hindi sila nakinig? Bakit hindi sila naligtas? O bakit sarado ang kanilang isipan sa katotohanan na ginawa ng Panginoong Kristo at ang Panginoong Kristo ay nabuhay na magmuli at hindi sila naniniwala dito? Bakit po? Because of their pride. Their pride caused them to harden their hearts. At yun po ang tumayo upang hindi sila makakilala sa Diyos. Pride na unang kasalanan na naganap sa sanlibutan. Pinagbawalan sila. Wag ninyo, tigil nyo na yan. Kayo na po. Sabi niya, makapagsasabi nito kung makikinig kami sa inyo, sa tao o sa Diyos. Buong tapang na nangaral ang mga alagad, sila'y nanalangin. Buong tapang silang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya kung may takot sa ating mga puso, through persecutions, mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Hanapin natin ang sagot sa salita po ng Panginoon. Maging matapang ka. Be courageous. Stand firm. Sapagkat itong ating itinatayuan, itong ating mga sinasabi, ito ang ating makapagliligtas sa atin. Ito yung ating pag-asa na alam natin sa pagdating ng Panginoon, tayo ay makakasama niya. Kaya nga, we can only be strong as we spend with God. Ang presensya po ng Panginoon ating kailangan. Actually, hindi po ganun kadali, pero pag ganyan ang banal na Espiritu, wala ka nang ibang gagawin kundi makinig ka at sumunod sa sinasabi po ng Panginoon. Actually, sa pangatlo, be still in the midst of uncertainty. At yung pangatlo yan, bakit naging one? Okay? Be still in the midst of uncertainty. No po. Actually, yung be still is a sign of calmness. Yung pagiging panatag sa kabila po ng mga bagay na nangyayari po sa ating kapaligiran. Maaring maraming kaguluhan, but calmness is one of the traits of spiritual boldness. We are bold to stand firm, being calm, kasi po alam natin na merong Diyos na nag-iingat sa atin. The peace within is proving that our faith is in Him who created the world. At itong pananampalataya na ito, ang magpapanatili po sa ating puso ng calmness, na hindi ka magpapanik ano man ang gagawin mo. Kaya kailangan natin magkaroon ng sound mind. We need to apply that doctrine, that katuruan ng Panginoong Kristo. We need to apply sa ating buhay kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat kung ito ay ating pinakikinggan lamang at di natin sinasabuhay, anong silbi na ating pagiging Kristiyano? Ang ating pundasyon ay magiging katulad lamang ng buhangin. No, ng bahay na itinayo sa buhangin. Pagdating ng bagyo, pagdating ng kaguluhan, mawawala po ang lahat na ito. Actually, wala po sa ating pag-slides ito. Habang kanina, nung kapoy dumating dito, nagmumuni-muni pa rin po ako sa mga kaganapan po sa ating kapaligiran. Sinulat ko ito para hindi ko po makalimutan. Sa kabila ng mga kaguluhan sa kapaligiran, alingaw-ngaw ng mga putukan, naiipit sa walang kasiguruhan, ano na ang aking kahihinatnan. Sapagkat alam ko po, marami sa ating mga kapatid ang natatakot. Marami sa mga kapatid ang merong mga fears. Marami po. Hindi po natin may tatanggi na tayo'y kinakabahan. Kahit na anong tapang mo, pag narinig mo na yung maraming putukan, kakabahan ka pa rin. Subalit, ito po yung tatandaan natin. Sa kabila po ng lahat na ito, ano na ang aking kahihinatnan? Maraming tanong na hindi natin kayang sagutin. Subalit, ang katotohanan na isa Panginoon lamang natin matatagpuan. Saan ka pwede magtago o uhaw kung kaluluwa? May mga panalangin na hindi kayang sambitin ng ating mga labi. Subalit ang Panginoon ay nakikinig sa tinig na sinasambit ng ating mga puso.
mga kapatid. May mga panalangin po na hindi natin kayang bigkasin ng ating mga labi. We just crying and crying, Lord. And then, suddenly, iiyak ka na lang. Dahil sa bigat ng iyong nararamdaman, tandaan ninyo, every beat of your heart, mga kapatid, every beat of our hearts, sa bawat tibok nito, sa bawat hinaing ng ating puso sa Panginoon, pinakikinggan niya po tayo, mga kapatid. Pinakikinggan niya tayo. Sabi nga may mga panalangin na minsan may mga hindi natin maintindihan. We just prayed in the Spirit and suddenly the peace will come sa ating pong mga puso. Sapagkat sinasabi po ng ating Panginoon, sabihin natin sa Kanya, say it to the Lord, hide me in your presence. In these days of uncertainty, hide me, Lord, in your presence. Sapagkat sa inyong presensya lamang ako matatagpuan ang kapahingahan. In Psalms 91 verse 1 and 2, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him I will trust. Mga kapatid, tandaan mo itong verse na to. Pag dumating po sa yung pagkatakot, ngayon, hindi ka makaka-uwi ng Pilipinas kung gusto mo. O, alam naman natin na walang flight. Lahat naman tayo. Same mga kapatid. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kami man, hindi rin makauwi. Pero hindi mo rin masabi, kahit saan ka pumunta, kung wala po, ang refuge and fortress na galing sa Panginoon, hindi ka nakasisiguro. Kaya say it to the Lord, you are my refuge, you are my fortress. In you, O God, and in you alone, I will trust. Amen po mga kapatid. That's why in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, and with thanksgiving, let your request be known to God. Give it all to the Lord, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Guard your hearts and your minds, mga kapatid. Do not let the anxieties come in your mind. Do not let the worries of this life. Paano na ako? Nagmahal ang mga bilihin. Oo. Paano na ako? Ano na ang mangyayari sa akin? Mga kapatid, nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Nasa kamay ng Diyos. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Ama. Even this, mga kaguluhang ito. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Huwag kang mabalisa. Sabi niya, sa Tagalog, tungkol sa anumang bagay, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. And in Isaiah 26:3, sabi dito, you will keep him in perfect peace. Those mind is stayed on you because he trusts in you. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Let it be our memory verse for today. Let it be. Say it to the Lord this night in your prayer bago ka matulog, mga kapatid. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusted in you. Amen po mga kapatid? Amen. Trust in God alone. In Daniel
chapter 3, pero hindi pa po tayo tapos, mga kapatid. Inuutos ni Haring Nebuchadnezzar na sambahin ang isang dambuhalang rebultong ginto. At ang hindi susunod ay itatapon sa naglalagablab na pugon. Alam nyo na ang istoryang ito, but allow me to read this to you. Tumanggi sina Shadrach, Meshach, at Abednego sa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano nangyari nung sila tumanggi? Inihagis sila sa apoy at pinatindi ng 7 beses. Ngunit iniligtas sila ng Diyos at nakita ng hari ang 4 na lalaki naglalakad sa apoy kung saan ang ika-4 ay parang tila ba animoy anak ng Diyos. Ano po yung punto na ito? Diba? Yun nga, nagpatayo ng rebulto at gusto ng haring Nebuchadnezzar na doon kayo sumamba. Subalit, itong 3 taong ito, 3 mga kaibigan po ito ni Daniel, sila Shadrach, si Meshach at Abednego, ay totoong naglilingkod sa totoong Diyos. Sapagkat hindi nila sinunod ang utos ng hari. Sapagkat meron silang one true God na sinasamba. Kahit na baliin pa nila ang utos ng hari. Isipin ninyo, nasa bansa sila, they are in captivity. Siyempre, takot ka na doon. Di ba? Subalit, sila nanatiling matatag. Tinanong sila ng hari. Gaano sila ka-bold nung sila'y tinanong ng hari? Inuutos ko sa inyong lumuhod. Sa verse 15 po ito ng Daniel 3. Inuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na apoy na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na mapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Ito yung hamon po ng haring Nebuchadnezzar sa kanila. Subalit, see the boldness of these 3 young men. Sinabi nila, mahal na haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. There never have an argument or may sinabing masama ang 3. Sabi lang nila, wala kaming masasabi sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. But he said this with boldness. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon mula sa inyong kapangyarihan. Kung di man kami iligtas, ito pa, hindi niya nilagay sa alanganin ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya, mananampalataya akong kami ililigtas. Subalit kung hindi man gawin ito ng Diyos, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. How bold they are to speak. Mga kapatid, gaano katapang ang mga taong ito sa kabila ng mga kaguluhan na gaganap sa kanilang kapaligiran. I'm praying na every one of us should stand like this, mga kapatid. Yung bang dumating man tayo sa puntong, even death, we will never forsake or we will never turn our back to Jesus.